Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel. Talaga namang ang ihatid po natin na balita ngayon ay napakainit ngayon sa nang balitaktakan ng mga leaders natin, no? Ang mga officials natin sa government. Isa na nga dito ay ang may inihatid na balita ng GMA Integrated News sa kanilang page na on Friday, sinabi dito, Vice President Sara Duterte accused President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. of not knowing how to rule a country. Grabe, napakabigat po na statement po ito galing sa ating Vice President na si Sara Duterte. Sinabi po niya dito bilang quotation, no, and I quote, "Hindi ko kasalanan that we're on this road to hell. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo." Grabe naman po yan mga kababayan. Duterte categorically said at a press conference in Mandaluyong City, adding it was the reason she resigned from the Department of Education. Kaya ako umalis sa administrasyon, di ba? Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon, yung mga nakikita ko doon, she said. Malacanang refused to comment on the remarks made by the Vice President. No statement from OP or Office of the President, Presidential Communications Office, Acting Secretary Cesar Chavez briefly told Palace reporters. So mga kababayan, dito natin makikita yung professionalism ng ating current President na si Bongbong Marcos dahil sa kabila ng mga mabibigat na statement na binanggit ng kanyang Vice President sa kanyang administrasyon, ay hindi pa rin siya nagbigay ng statement pabalik or laban kay VP Sara. So hinayaan lang ito ni Bongbong Marcos, ng ating President na si Bongbong Marcos, na magsalita siya ng magsalita laban sa kanya. So dito makikita natin sa dalawa mga kababayan kung sino ba talaga yung merong kagandahang loob. Dahil dito, no, paparatangan mo yung isang tao na hindi marunong sa pagpe-presidente, maibang usapan po yun mga kababayan. Marami pong mga tao ang magre-react sa sinabi pong ito ni Vice President Sara Duterte. Kaya kahit po ako mga kababayan, nalulungkot po ako dahil ganun po yung kanyang nabanggit. So, iba po yung inaakala ko sa pag-uugali ng ating Vice President. Ito pong si Inday Sara Duterte. Malaki po yung respeto ko sa kanyang ama, sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon siya po ay Vice President. Malaki po yung respeto ko sa kanila. Pero sa statement po na ito, sigurado po ako na ang taong bayan ay magiging hati ang opinyon. Merong mga maka-Marcos at maka-Duterte na magbibigay ng kanilang samot-saring mga komento tungkol po dito. At hindi ko po alam mga kababayan, siguro ito po ay isang estratehiya. Sabi po ng mga nagko-comment sa ating mga videos, ganun din po sa reaksyon ng mga netizen dito po sa Facebook post na ito ng GMA Integrated News page, sa kanilang Facebook page. Hindi po natin alam kung ito ba ay strategy para i-divert po yung mga issues na ipinupukol sa kanya or ipinaparatang po sa kanya para mabaling po kay President Bongbong Marcos. So hindi po natin alam kung ito po talaga ay strategy. Kasi ito po ay nababasa ko sa mga comments sa Facebook page na ito na mga issue na kinakaharap po ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po yung mga statement po na talagang binagsak niya ngayong araw na ito. Kaya bigla po tayong napagawa ng video ngayon para mai-update ko po kayo sa talagang mainit na usapan ngayon. Isipin niyo po yan, ano? Hindi po marunong na maging presidente ang nakaupo. Ano pong ibig sabihin nun? Sa tagal ba naman ng pamumuno bilang congressman or bilang senator nitong si President Bongbong Marcos, sasabihin mo na ganun. So, hindi po talaga makakampante or hindi po matatahimik ang mga taong bayan regarding po dito. Meron po talagang magre-react. Duterte categorically said at a press conference in Mandaluyong City, adding it was the reason she resigned from the Department of Education. At ito pa po yung naging dahilan daw ng kanyang pag-resign. So, yun po yung inulit ko lang, no, mga kababayan, yung report na ito. Pero ganun pa man, ang opinion ko po dito, mga kababayan, bilang isang public figure or bilang isang president or vice president, or kung ikaw man ay senator, inihanda mo na dapat yung iyong sarili na i-scrutinize ng mga mamamayan, ng mga netizens sa online or face-to-face. Dapat nakahanda ka. Maging matatag ka dapat. No, na sabi niya kasi dito,
Meron siyang nakikita, naririnig doon na hindi niya gusto. Kaya siya umalis sa administrasyon. Pero mga kababayan, kung inyo pong susumahin, kung inyo pong pag-iisipang mabuti, bilang public figure talaga, kailangan nating ihanda yung sarili natin na alam natin na merong negative na comments ang mga mamamayan natin, yung netizen natin. Hindi maiiwasan po yan. At marami na simula noon. Alam ko bilang isang leader itong si Vice President Sara Duterte at lahat ng mga leaders na nagdaan ay binatikos at walang hindi nakaligtas sa kanila. Even yung tagapagligtas, yung Savior, di ba, yung Diyos mismo ipinanganak sa mundong ito, hindi siya nakaligtas sa mga pambabatikos ng mga kontra sa kanya. So ganun din dito. So kung hindi man, ito kasi nagsimula sa tingin ko na bumaba yung trust rating ng mga tao kay Inday Sara Duterte ay nung nagbitaw siya sa Department of Education, na nawala yung dahan-dahan na dati nararamdaman siya ng mga teacher, nararamdaman yung mga paglilingkod niya sa bayan. Ngayon, nung nagbitaw siya sa Department of Education, doon na nagsimulang mag-crumble yung trust ratings nitong si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. So dahan-dahan na pong nag-crumble yung kanyang reputasyon habang umuusad yung mga pagdinig habang nangyayari po ito. So dahil nagbitaw po siya, parang nagkaroon po yung ng doubt yung mga tao sa kanya. Ano po? So ano po yung opinion nyo dito mga kababayan? Gusto ko pong malaman yung mga opinion po ninyo, kaya mag-comment po kayo sa video na to. At ano po ba yung opinion nyo tungkol sa nangyayaring ito ngayon? Kung ano ba ang mga dahilan kung bakit sinasabi po ito ni Vice President Duterte against our current President Bongbong Marcos? Well, wag na po sana natin balikan yung mga nakaraan, kung ano pa man yung mga issue bago kayo naging Vice President or President. Hayaan na natin yon. Ang dapat nating isipin ay yung hinaharap ngayon ng ating bansa, ng ating mga mamamayan, yung mga nagugutom na tao. Yun sana ang pagtuunan ng pansin ng ating mga leaders, especially ang mga highest positions dito sa ating bansa, which is yung President and Vice President po natin. So, ganun pa man, hindi dahil sa may kinakampihan ako, hindi po sa may kinakampihan ako sa kanilang dalawa, pero napansin ko po dito na habang binabatikos ni Inday or VP Sara Duterte ang ating President, hindi po sila nagbigay ng statement laban sa kanya. At hindi ko po alam mga kababayan kung hanggang kailan mananahimik ang ating President sa mga bagay na ito. So let's wait mga kababayan. Kaya kung gusto mo ng ganito mga klaseng content, mag-subscribe ka na para sa mga news natin na ibabalita natin sa channel na to. At mag-comment ka na rin po dyan sa ibaba, sa comment section ng inyong mga comments, ng inyong mga saloobin tungkol po sa mga nangyayaring ito. So once again, maraming salamat po. This is Pilipinas News Channel. Peace out.